A day in my life as someone na bored. So that time, kakagising ko lang and first thing in the morning, nagpa-pray muna ako bago bumangon and then maghihilamos and check my dogs. After that, clean and magsasaing tayo. So, ayan, may nakita akong food here. Food ng dog. And ibibigay natin siya sa dog namin sa labas since we have a big dog outside the house. I mean, sa backyard. Ayan, nakain na siya. After that, we're gonna wash the caldero para magsaing naman para sa food namin. Usually, ang food ng dogs namin is rice, boiled na atay ng manok, and malunggay. So, para healthy. And now, I'm gonna wash the caldero na. Hindi ko na masyadong i-detailed since madali lang naman mag-wash ng caldero. I think lahat naman tayo alam naman kung paano mag-wash ng caldero, right? And then after that, maglalagay na tayo ng 1.5 cup na ganyan kalaki ng rice sa caldero. Am I right? Is that caldero? Okay, then after that, we're gonna wash the rice twice. And then we're gonna put the water. Since I'm done, we're gonna put it na sa rice cooker and ibababa lang natin yung rice cooker para maluto siya. Since I'm bored that day, nag-make na lang ako ng flowers for my cousins since it's Valentine's Day. Yan, di ko na napakita ng buo. And, tada! If you're gonna ask why I don't have a date ng Valentine's Day, it is because nauna na kami nung last February 7. Ayan, sinurprise niya pa ako ng flower. Ayan. So, nakadalawang flower siya that day since bawing-bawi kasi wala nga raw kaming date ng February 14. We went to Robinson's Gentry and the Maple Grove that day, and we tried the photo booth.
And then, ayan, this is the result. Wow, ang sweet. Okay, back to the flowers. Pumunta sila here para mag-make daw for their friends and loved ones. After that, sobrang bored ako. Well, lagi naman akong bored. Lagi lang kami nakatambay ng mga dogs ko. And then, ayan. I made another flower while kakol ko yung pinsan ko na nasa New York. Ayan, nag-vlog pa siya. And then, ayan, February 17, Chinese New Year, we went to Binondo. Ayan, kinaumagahan, tumawag si Reden sa akin. And that time, nag-aayos na ako since maaga kami aalis, 8 a.m. And siya, kakagising niya lang. Pero it's okay. Since sa Parañaque naman siya galing. But still, late na yon, okay? Ayan, tumawag lang siya, nakipagchikahan while nag-ayos ako. Diba? So, to lighten up my mood. Charot! Then, after that, ayan, nasa bus na kami. I'm with my mom and two of her friends. And then, ayan, nag-bus kami from Cavite City to Pitex. And then, sa Pitex, nag-train kami papuntang Carriedo. Pagkababa namin ng Carriedo, we went to Santa Cruz Church to pray. Ayan, sobrang init. Wala kaming mga payong. And now we're already in Santa Cruz Church waiting for Reden. Ayan, magkasama na kami that time and humiwalay sila mommy sa amin. And then sobrang daming tao that time since it's Chinese New Year and parang tradition na sa ibang Filipino na pumunta ng Binondo. And we tried the squid. The inihaw na squid. And ayan, lakad kami ng lakad and sobrang daming tao, as in. And yan, ayan kaming dalawa. Huy, yan, yan. So, ayan, papunta kami ng Binondo Church. And that time, umuulan na and wala kaming payong.
Ayan, ang ganda ng Binondo Church. Wow. After that, papunta kami ng Lucky Chinatown, but then sobrang lakas ng ulan, so nagpatila kami, and now he's buying Penoy. And tada! We're already in Lucky Chinatown. Tapos yan again sa Binondo ulit. Dami pa ring tao kahit tanghali na yan. Ayan, muntik pa siyang matuwa ng payong. Nag-try siya again ng squid. And mas masarap yung sauce dito. Oh my gosh. Masyado siyang nag-enjoy dyan sa squid na yan. Pero masarap naman kasi talaga. Especially kapag masarap yung sauce. Yan. Warm. Yum. Ayan. Sinubuan niya ako kahit sabi ko ayoko na. Kasi talagang nakakabusog mga pagkain dyan sa Binondo talaga. And then, ayan, naglalakad kami. Sa labas ng Binondo Church, may mga bata na gumawa ng props para gawing dragon. So, ayan, nagsishow sila. Ang cute lang. Wow, tuwa-tuwa yung batang kasama ko. Ayan, nasa Ongpin Street kami. Ang dami pa rin tao, as in siksikan pa rin. Pero ang saya, since Chinese New Year, parang naging tradition na talaga sa ating mga Filipino na i-celebrate siya, lalo na sa Binondo, since maraming Chinese doon. So, ayun. So, ayan, di na kami bumili ng tikoy kasi may nagpapamigay ng free tikoy. So, pumila kami kasi sayang, di ba? Ayan, may free tikoy kami. Thank you po sa nagbigay ng free tikoy. So, it's casino. Casino yung nagbigay. Then, after that, another lakad. Puro lang kami lakad. Kain, lakad, kain, lakad. So, habang kumakain ka, nabe-burn yung calories. Kasi, lakad ka ng lakad. And ayan, sobrang saya. Kasi ang daming tao, ang daming nagse-celebrate ng Chinese New Year. And ayan, na-try na rin namin yung trend. Ayan, nakasali na ako sa trend, guys. So ayan, to answer the question, what do you do to take care of yourself when you're feeling overwhelmed? When I'm feeling overwhelmed kasi, I don't try to act strong agad. I let myself feel it talaga. Kasi usually, ipa-play lang ako ng music, like the kind na gets my mood. Not the let's be happy vibe. But the songs na parang sinasabi na, okay lang, iiyak mo yan, let it out, I feel you. Then, iiyak lang ako, I let it out without shame, no holding back. Kasi minsan, the tears are the only way my body knows how to release everything I've been keeping inside. Then after crying, I feel a little lighter somehow. Like parang nababawasan yung bigat kahit konti. And I also step away muna from what's ever stressing me out. Kahit saglit lang, I breathe, I sit quietly. Minsan, I wrap myself in a blanket or drink cold water lang. Small things yon, but they help me reset. Like, I remind myself na I don't have to fix everything right now. Parang one step or at a time lang, or one thing at a time lang. And, pinaka-importante is, I try to talk to myself kindly. Hindi yung, ang OA mo, ang weak mo. Like, ganito, ganyan. Instead, I tell myself na, it's okay. You are doing your best. And this feeling won't last forever. And honestly, at the end of the day, I just to remind myself that being overwhelmed doesn't mean na weak ako. It just means na I care and I'm trying. And
I've been carrying a lot. Kasi hindi ko naman kailangan maging okay agad. I don't have to rush my healing or force myself to be productive right away. Sometimes kasi, surviving the day is already enough. Sometimes, crying, resting, or choosing not to give up is already a win. I'm always telling myself na you've handled the hard days before, na kakayanin mo to. Marami ka ng pagsubok na pinagdaanan na mas mahirap pa dito, kaya kakayanin mo to. You'll get through this one too. Kasi, kahit slow progress, or kahit baby steps lang, it still counts. I give myself grace. I let myself breathe. Because at the end of everything, I deserve the softness and understanding that I give to other people. And that's how I take care of myself. And one overwhelmed moment at a time.